Coast Guard Northern Negros. Sir, maayong hapon si Aksyon Jan Diaz dari sa Aksyon Radyo Bacolod, sir. Aha. Balikan ta si Sir Johnson Benamino sang Philippine Coast Guard Northern Negros kwanto sa mga kaagson na update sa ila karon nga investigasyon nga ginahimo sang Philippine Coast Guard. Kabalo ka importante nimong no nga isa nga daan ka dako gid nga nagabulig sa ekonomiya sang Sagay City ang ila naman nga turismo. Ang ginapabugal nga turismo is of course ang ila dira ang mga baybayon. Wala labot sina bugana man sila sa ginatawag naton nga pila ka mga pagkaon halin sa kadagatan kon baybayon, mga isda no, iban pagid nga mga pagkaon nga makwas baybayon, mga kakson, mga seafood in English, we call that one, no? Pero ti importante sinidri nga may balanta no ang epekto sinidri. There's a tendency nga maglaptop pa. Paano natin makontrol ang ini nga mula sa spill nga ginatuwag. And for sure, ang isagid kami importante nga papel sinidri among Philippine Coast Guard kung paano ma-eliminate o kung ma-reduce, mapaganhagan, mapanubo ang epekto, ang malaing sining epekto dala sa dunang banggad sa sunod naman sang Sagay. Importante ni nga matagan gini aksyon. At least the Philippine Coast Guard is, I believe, no, is already on top of the situation da naman sa Sagay City, no? Sir Benamin, sir, good afternoon. Si Aksyon Jan Diaz dari sa Aksyon Radyo Bacolod, sir. Yes sir, may hapon sa imo kag sa tanan nga gapamati sa imong programa, may hapon. Yes sir, thank you so much gid sa time, no. I know nga ang Philippine Coast Guard already responded sining report nga may mula sa spill. I'd like to confirm that situation, sir, dito sa Sagay. Yes sir, no, around 9 o'clock sa aga, August 7, while conducting inspection no sa kilid sang port, while the vessel nakadock and conducting a shore-to-ship operation sa molasses. So meaning ang lorry truck sa molasses ga-transfer siya sang kargamento pakadto sa barko. So na-observe yes sir, na-observe sa aton personnel nga may discoloration sa tubig. So that's the time na alert nila, inform nila ang taga-barko na nag-suspect sila na may spillage sa molasses. So sir, ang pinaka-basic sinidri, nagadungka o kung nagapundo ining sakayan nga ini and then nagaula o kung naga-transfer sang molasses, sir? Ang shore-to-ship operations, boat silingon, ang lorry truck na may karga sang molasses, naga-diskarga siya sang iya kargamento pakadto sa barko. Amo na sa ang shore-to-ship operations. Oo. Sir, diin naghalin ko no sir, paano nga may leakages na sir nga natabo? Allegedly, no, kay may discoloration sang tubig sa surroundings sang water sang barko. So they suspected na may spill but it's only discoloration, so wala pa kita sang laboratory results if ever kung ano na siyang but suspected na molasses because amo wala nang ginakarga eh. Oo. But other than that, wala man. So amo to sa nga ding inform ang kapitan na may discolorations kag paunta tanay ang shore-to-ship operations, meaning ang discharging operations. Okay, so naintindihan ta sir no, at amo na ang immediate nga action nga ginhimo. Sir, after this report nag-respond ang PCG, anong aton sir mga actions taken dito sa area? Sir, of course, we alerted the master no to stop the operations temporarily and then assess the situation. Meaning, check namon ang volume niya na discharge na sang lorry truck kag ang nabaton sang barko. So meaning we made compute naton yung difference ng volume discharge and volume received. So there's no such significant difference. Okay. But then again, kung makita mo sa report namon, ang soundings ng barko is around 307 metric tons. But ang na-discharge ng barko is around 299 or 300 something.
So, meaning daw nagdako ang volume, di ba? Oo. And based man sa gin-google ko malang ang characteristics ng molasses, and we found out that when exposed to heat, daw nag-bulge siya, meaning expand ang molasses. So that's the reason why siguro ang sounding sa barko medyo taas, but then again we are still investigating ang the circumstances behind. Oo. Nagkuha man ka mo, sir, samples dito sa baybayon, sir, sang may discoloration? We directed our Marine Environmental Protection Unit to conduct water sampling. Oo. And subong, sir, wala pa ya resulta, no? Wala pa kami result, and then also we also coordinated sa Senro, no, for our coordinated response. Sir, di ba may ara ka personal research na bago ko lang intindihan nga mula sa may mga discharge and ang pagsulod ang pagwa, sir, no? And may analysis kato, sir, kami nakitaan ka nga doon naglapaw. So basically, sir, sa initial lang gid ninyo nga papananaw, di nagali ni sir ang discoloration nga ini. We suspected na it's either halin sa lorry truck or halin mismo sa barko. That's our team, no, are investigating right now. Kung sa diin sa banda nag-leak, no? And we will try to establish kung ano to ang discoloration sa tubig. Oo, amo It is subong, as of now, we are only suspecting that it's molasses. Because it's only a discoloration in the water. Oo. Para maintindihan, no, sa atong mga kakson tanan, ang gina-explain gid well ni Sir Benamin ang nagakatabo kay ang iban na ba, sir, to sakto na yung mga punto, sir, no? Iban would say nga basi oil spill ni basi may naglaptagid nga molasses sa baybayon. Ang subong ya, sir, ya, ang ato na nakitaan do pareho lang nga do nahaluan lang sa isang kolor. Yes, that's the description. Nag-discolor lang ang tubig sa surroundings. But to find out what is really the elements, no, sa tubig, it's only the laboratory results who can tell. Okay. And I know for sure, sir, nga mga amo ni mga bagay, may ara kita dira iya nga mga protocol nga daan. So with this, ano man kinanglanon anay untaton ang anuman nga mga activity dira mismo sa pantalan, sir? Bangod nga may mga spill nga natabo nga kaangay sini? Not necessarily, no. Kaya ang ginpauntat lang natin temporarily ang ship-to-shore operations, meaning ang discharging operations ng lorry truck pakadto sa barko. But ang the rest, no, it's normal malanda, and then panawagan ako sa aton nga mga kasamanuan na hindi sila magkabalaka because molasses is a sugar, balanda naman ng sugar na siya eh. So there's really, if you could there's no really such harm ang matabo sa marine environment naton because unless otherwise it's really a volume, madako nga volume, no, that it will cover the sunlight that cannot penetrate the coral reefs and everything. So subong it's not really that alarming pa. Oo. So kumbaga, sir, wala sa do chemical component nga makaguba sa tundo ng manggad. Yes, because it's a sugar. Kung baga ang matabo lang sina, balo ka si Google sa dumang kaalam, na-Google man ako dayon. May mga bacterial growth, no? Okay. That immediately and pag sobra sa kadamo, that it blocks the sunlight. That ang mga corals hindi makapa-produce ang ilang food through photosynthesis. Sir, another nga question, no? Ang paglantaw nyo, sir, based sa imo na batong information, ang discoloration sa babaw lang ni sa nga portion sa water area or gid sa dalom pagid, sir? That's amo pa na gina-obserbara namon kay unlike the oil, no? Oil is galutong oil eh. Ga-separate sa water. Ang molasses it's more dense if the characteristic. So ara man siya sa tubig, no, sa water column. Anyway, ang makahatumod man lang sir kung dangerous or hindi ito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. But on your part, sir, sa Philippine Coast Guard, the situation is under control sa inyo mismo nga management. Yes, sir. It's really under control, and there's no reason to be alarmed, no,
sa aton nga mga kasbanwa dira. Kumbaga on top of the situation ng Coast Guard sa karon, sir. Yes sir, ang aton nga mga personnel is really on the ground to assess everything, no, and coordinate in coordination sa aton nga local government unit sa area. Sir, butangan ko lang context, no, ang ini nga situation. I'd like to know, sir, buot silingon, dira sa pantalan nga ina, kay tidugay ka na maging sir sa Northern Negros na assign before ari ka na diri. Ina nga pantalan, sir, regularly or may ara gid man cases nga dira sila, sir, naga-boarding o kung nagapa-transfer sang molasses halin sa truck pakadto sa mga sakayan, sir? Yes sir, no, may mga barko kita no, dira sa San Carlos, diri sa Escalante, kag diri man sa Sagay. Because may mga central kita diri. So amo na siya ang nga mga kargamento molasses ang ila ginaba pagload na diri ginadireksyon na siya sa Batangas, no? Para i-process to become alcohol, para maging components ng mga limnon. So diri ang raw materials, no, diri sa Negros because diri ang tubo, no. Okay. So both silingon may ara gid man the activity, pero this is just an isolated case kung amo silang situation kay confirm man na nagaamor gilig operation dra, but most probably subong may ara lang gid sir problem nga nagluntad abi. Yeah, yes sir, that's correct, no. But then again, no, ang Coast Guard is really conducting investigation and if ever we do containment and recovery operations. But so far for now, no, as of this report, ang aton nga mga personnel ga-observe na wala naman gid gidamo ang discoloration sa tubig. Wala man na baho, sir? Balaan mo naman ang baho sa molasses, di ba? It's like a sugary, sweet do caramel odor. Oo. Pero kung ato na ta sa baybayon niya daw wala man gid siling abi nga any type of aroma or There's smell. There's no really significant reaction sa seawater. That's one fine thing, no? Anyway, Sir Benamin, we'll just keep you posted. Ilabi na kung may mga update development para at least maging aware ang public. Ikabalo ka, sir, ba sa Sagay City, isa nila ka-concern yung baybayon mo? Kaya kita mo, sir, taon-taon sa baybay nila, sir, no, naka-blue-blue, gid? Yeah, may arada ang Carbon Reef, which is considered na a marine protected area. Napakaladako na sa Carbon Reef. That's a very sensitive area, but that's mo man ang gina-consider naton to be protected. May Carbon Reef sa tabok sina may suyak, no? Yes sir, napaka-taas ang biodiversity dira sa Sagay area. Sir Benamin, thank you so much good for your time always. Diri sa Action Radio Bacolod. God bless you, sir. Thank you so much. Thank you and may hapon. Action Reports, Afternoon Edition. Commander Jensen Benamin, mga ka-aksyon sa Philippine Coast Guard na latest advisory dira sa ginaligar molasses spill, no? Again, ang ginaklaro diri sa Philippine